Sa isang maliit at tahimik na baryo na matatagpuan sa gilid ng dagat, may nakatirang mag-ina na kilala sa kanilang kasipagan at kabaitan. Ang baryong iyon ay napapaligiran ng mga puno ng niyog, maliliit na bangkang pangisda at mga kubong yari sa pawid na tila sumasabay sa ihip ng hangin mula sa dagat. Ang pangalan ng ina ay Aling Rosa, isang biyudang babae na matagal nang nabubuhay sa hirap. Ang kanyang anak naman ay si Lina, isang dalagang 18 taong gulang na maamo ang muka at mabait ang puso. Matagal nang pumanaw ang asawa ni Aling Rosa. Isa itong mangingisda na nalunod sa dagat nang magkaroon ng malakas na bagyo. Ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, ang buhay ng mag-ina ay naging mas mahirap. Ngunit kahit ganoon, hindi sila sumuko sa hamon ng buhay. Araw-araw ay gumigising si Aling Rosa bago pa sumikat ang araw. Kapag ang langit ay kulay abo pa lamang at ang mga bituin ay unti-unting nawawala sa kalangitan, naririnig na ang paggalaw niya sa kanilang maliit na kubo. "Lina, anak, gumising ka na!" Mahinang tawag niya isang umaga habang hinahanda ang kanilang mga bayong. Agad namang bumangon si Lina. "Opo, inay. Sanay na siya sa ganitong buhay. Kahit mahirap, hindi siya nagrereklamo. Bawat madaling araw ay pumupunta sila sa pantalan upang bumili ng murang isda mula sa mga mangingisdang bagong dating mula sa dagat. Pagkatapos ay ibinebenta nila iyon sa palengke ng baryo. Ito ang tanging paraan upang sila ay mabuhay. Habang naglalakad sila patungo sa pantalan, ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat. Ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan at ang mga bangka ay marahang gumagalaw sa tubig. "Anak," sabi ni Aling Rosa habang naglalakad sila, "kahit mahirap ang buhay natin, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos." "Opo, inay," sagot ni Lina. "Basta magtiwala ka lang. Darating din ang araw na gagaan ang buhay natin." Ngumiti si Lina. Kahit kailan ay hindi nawawala ang pag-asa ng kanyang ina. Pagdating nila sa pantalan, ay maraming mangingisda na ang naroon. Ang ilan ay nagbubuhat ng lambat. Ang iba naman ay nag-aayos ng mga isdang nahuli. Agad na lumapit si Aling Rosa sa isang matandang mangingisda. Nakilala niya. "Magandang umaga, Mang Isko." "Magandang umaga rin, Rosa," sagot nito. "May mura ba kayong isda ngayon?" Tumango ang matanda at itinuro ang isang banyera ng isda. "Hindi gaanong marami ang huli namin, pero pwede mo nang kunin ito." Tiningnan iyon ni Aling Rosa. Mga galunggong at tamban ang laman ng banyera. Hindi man ganoon kaganda ang mga ito, sapat na iyon upang maibenta nila sa palengke. "Magkano po?" "300 na lang para sa inyong mag-ina." Nagpasalamat si Aling Rosa. Mura na yon kumpara sa karaniwang presyo. Pagkatapos nilang bumili ng isda, ay nagtungo sila sa maliit na palengke ng baryo. Ang palengke ay hindi kalakihan. Ilang tindahan lamang ang naroon. Mga nagbebenta ng gulay, karne at prutas. Sa isang sulok ay naroon ang pwesto ng mag-ina. Isang maliit na mesa lamang na gawa sa kahoy ang kanilang tindahan. Inilatag ni Lina ang mga isda habang si Aling Rosa naman ay naghahanda ng timbangan. Unti-unti
ay nagsimulang dumami ang mga mamimili. "Magkano ang galunggong?" tanong ng isang babae. "100 po bawat kilo," sagot ni Lina. "Bigyan mo nga ako ng kalahating kilo." Maingat niyang tinimbang ang isda at inilagay sa supot. "Salamat po." Ngumiti ang babae at nagbayad. Ganito ang takbo ng kanilang umaga araw-araw. Minsan ay marami silang nabebenta, ngunit kadalasan ay kaunti lamang. May mga araw na halos wala silang kinikita. Bandang tanghali, halos ubos na ang kanilang mga paninda. "Anak," sabi ni Aling Rosa, habang pinupunasan ang pawis sa noo, "kahit papaano ay may maiuuwi tayo ngayon." "Opo, inay." Ngunit hindi pa rin iyon sapat upang makabili sila ng maraming pagkain. Karaniwan ay kanin at tuyo lamang ang kanilang hapunan. Minsan ay sabaw na may kaunting gulay. Ngunit kahit ganoon, hindi sila nagrereklamo. Kinahapunan ay naglakad na sila pauwi. Ang kanilang kubo ay matatagpuan sa dulo ng baryo, malapit sa maliit na gubat. Tahimik ang lugar na iyon. May mga matatandang puno at malalaking bato na tila matagal nang naroroon. Habang naglalakad sila, ay napansin ni Lina ang isang kakaibang bagay. "Inay," sabi niya. "Ano yon, anak?" "Tingnan ninyo po." May nakita siyang lumang banga na kalahating nakabaon sa lupa malapit sa isang malaking punong balete. Hindi niya iyon napansin noon. "Siguro iniwan lang iyon ng kung sino," sabi ni Aling Rosa. Ngunit hindi mapigilan ni Lina ang kanyang pag-usisa. Lumapit siya sa banga at tinanggal ang mga dahon na nakatakip dito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatigil si Lina. May kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may nagmamasid. "Inay," mahinang sabi niya. "Ano na naman yon? Parang may tao dito sa gubat." Napalingon si Aling Rosa sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang kahit sino. "Tara na nga, baka ginagabi na tayo." Tumango si Lina. Ngunit bago siya umalis, ay muli niyang tiningnan ang bangga. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may misteryo itong tinatago. Isang misteryong hindi pa niya nauunawaan. Habang naglalakad sila pauwi, ay hindi nila alam na sa likod ng punong balete, may 3 pares ng maliliit na matang nakatingin sa kanila. Tahimik, mapagmasid, at tila matagal nang naghihintay. Ang 3 matang iyon ay pag-aari ng 3 magkakapatid na duwende na matagal nang naninirahan sa gubat. At sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, may 2 taong nakatawag sa kanilang pansin. Ang mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Tahimik ang gubat sa gilid ng baryo habang papalubog ang araw. Ang liwanag ng kalangitan ay unti-unting nagiging kulay, kahel at pula. At ang mahahabang anino ng mga puno ay tila gumagapang sa lupa. Sa ilalim ng matandang punong balete, kung saan nakita ni Lina ang lumang banga, ay may isang lihim na hindi alam ng mga tao sa baryo. Sa ilalim ng mga ugat ng balete ay may maliit na lungga na nagsisilbing tahanan ng 3 magkakapatid na duwende. Ang kanilang bahay ay hindi karaniwang tahanan. Ang mga pader nito ay yari sa mga makikinang na bato. Ang sahig ay makinis na parang pinakintab na kahoy. At ang liwanag sa loob ay nagmumula sa maliliit na batong kumikislap na tila mga bituin.
Doon, nakatira ang 3 duwende. Ang panganay ay si Duwendeng Luntian, ang pinakamatanda sa magkakapatid. Siya ay matalino at maingat sa bawat desisyon. Ang kanyang damit ay kulay berde na tila sumasalamin sa kulay ng mga dahon sa gubat. Ang ikalawa naman ay si Duwendeng Pula, na kilala sa pagiging masayahin at matapang. Siya ang pinakapalakaibigan sa kanilang 3, ngunit mabilis ding magalit kapag may gumagawa ng masama sa kalikasan. Ang bunso naman ay si Duwendeng Dilaw. Siya ang pinakamausisa at may pinakamalambot na puso sa magkakapatid. Mula sa maliit na butas sa ugat ng balete, ay tahimik nilang pinagmamasdan ang pag-alis ng mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Napansin ninyo ba yon? Bulong ni Duwendeng Dilaw. Oo, sagot ni Duwendeng Pula. Hindi sila tulad ng ibang tao sa baryo. Umupo si Duwendeng Luntian sa isang maliit na bato at pinagmasdan ang direksyon kung saan naglakad ang mag-ina. Matagal na natin silang pinagmamasdan, sabi niya. Tuwing madaling araw ay dumadaan sila dito. Tuwing gabi ay bumabalik silang pagod. Napakamot si Duwendeng Dilaw sa ulo. Pero kahit ganoon, hindi ko sila narinig na nagreklamo. Tumango si Duwendeng Pula. Ang babae, si Lina, nakita ko siyang pulutin ng mga plastik na iniwan ng ibang tao sa gubat kahapon. Oo, dagdag ni Duwendeng Luntian. At ang kanyang ina ay madalas mag-iwan ng pagkain sa tabi ng puno para sa mga ligaw na hayop. Tahimik silang 3 sandali. Sa loob ng maraming taon ay marami na silang nakitang tao na dumaan sa gubat. May mga taong mabait, mayroon ding masasama. Ngunit bihira silang makakita ng mga taong tulad ng mag-ina. Naalala ninyo ba ang utos ng ating ninuno? Biglang tanong ni Duwendeng Luntian. Napatingin ang 2 kapatid sa kanya. Ang utos na tulungan ang mga taong may mabuting puso. Tumango si Duwendeng Dilaw. Opo, kuya. Ngunit nag-alinlangan si Duwendeng Pula. Hindi ba't matagal na tayong hindi nakikialam sa buhay ng mga tao? Marami kasing mapagsamantala, sagot ni Duwendeng Luntian. Kapag natuklasan nila ang ating kapangyarihan, baka gamitin nila ito para sa kasakiman. Tahimik muli ang 3. Ang hangin sa gubat ay marahang dumadaan sa mga dahon ng puno. Sa kabilang banda ng baryo, nakauwi na ang mag-inang sina Aling Rosa at Lina sa kanilang maliit na kubo. Ang kubo ay gawa sa kawayan at pawid. May isang maliit na bintana at isang lumang mesa sa gitna. Ibinaba ni Lina ang kanilang bayong. Inay, magluluto na po ako ng hapunan. Sige anak. Kumuha si Lina ng kaunting bigas at inilagay sa kaldero. May natira pang 2 maliit na isda mula sa kanilang paninda. Yun na ang kanilang ulam. Habang nagluluto si Lina, ay tahimik na nakaupo si Aling Rosa sa isang bangkito. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Sa kabila ng kanilang kahirapan, ay hindi kailanman nawala ang kabutihan sa puso ni Lina. Napabuntong hininga siya. Sana'y dumating ang araw na hindi na kailangang maghirap ng aking anak. Bulong niya sa sarili. Sa ilalim naman ng punong balete, patuloy ang usapan ng 3 duwende. Kuya, sabi ni Duwendeng Dilaw, kung hindi natin sila tutulungan, sino pa? Napakamot sa baba si Duwendeng Luntian.
Hindi basta-basta ang pagtulong sa tao. Kapag natuklasan nila ang ating mundo, maaaring magbago ang lahat. Ngunit nagsalita si Duwending Pula. Pero kung titingnan mo ang kanilang buhay, kuya, tila napakabigat ng kanilang pasan. Isang byuda at isang dalagang nagsusumikap. Hindi ba sila karapat dapat sa tulong? Napaisip ang panganay na duwende. Matagal na siyang tagapagbantay ng gubat. Responsibilidad niyang siguraduhin na ang kapangyarihan ng kanilang lahi ay hindi mapupunta sa maling tao. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang tama ang kanyang mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita siya. Bibigyan natin sila ng pagsubok. Napangiti si Duwending Dilaw. Talaga po? Oo, sagot ng panganay. Bukas ng gabi, pupunta tayo sa kanilang kubo. Pero hindi bilang mga duwende. Magpapanggap tayo bilang mga matatandang pulubi. Nagulat si Duwending Pula. Bakit ganoon? Upang makita kung tunay nga bang mabuti ang kanilang puso. Kung tatanggapin nila ang 3 pulubi kahit mahirap sila, doon natin malalaman kung sila ay karapat-dapat tulungan. Napangiti ang 2 duwende. Mukhang magsisimula na ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ng mag-ina. Samantala, sa kubo ni na Aling Rosa, ay tapos ng maghapunan ang mag-ina. Simple lamang ang kanilang pagkain. Ngunit masaya silang magkasama. Sabi ni Lina habang naghuhugas ng pinggan. Napansin ninyo po ba ang lumang banga sa gubat kanina? Oo, sagot ni Aling Rosa. Bakit po kaya naroon niyon? Hindi ko rin alam, anak. Pero mas mabuti na huwag nating itong pakialaman. Tumango si Lina. Ngunit sa kanyang isipan ay hindi mawala ang alaala ng punong balete at ng kakaibang pakiramdam na kanyang naramdaman. Parang may misteryong naghihintay. Isang misteryong malapit na nilang matuklasan. Habang lumalalim ang gabi, ang buwan ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga ulap. At sa ilalim ng punong balete, ang 3 magkakapatid na duwende ay naghahanda na para sa isang mahalagang pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magbago sa kapalaran ng mag-inang nagtitinda ng isda. Tahimik ang baryo ng gabing iyon. Ang buwan ay nakabitin sa kalangitan. Nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga kubo at puno sa paligid. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at marahang dumadaloy sa pagitan ng mga bahay. Sa maliit na kubo ni na Aling Rosa at Lina, halos tapos na ang kanilang gawain para sa gabi. Ang maliit na lampara sa mesa ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa loob ng bahay. Nakahiga na si Aling Rosa sa banig, habang si Lina naman ay nag-aayos pa ng ilang bagay sa kanilang mesa. Anak, mahina nitong tawag, matulog ka na rin. Maaga pa tayong gigising bukas. Opo, inay, sagot ni Lina. Ngunit bago pa siya makahiga, ay napansin niyang tila mas lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Ang mga dahon ng puno ay nagkikiskisan at ang bubong na pawid ng kanilang kubo ay bahagyang umuugong sa bawat bugso ng hangin. Biglang may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. Tok, tok, tok. Napatingin si Lina sa pintuan. Inay, may kumakatok po. Agad na napabangon si Aling Rosa. Sa ganitong oras, muling tumunog ang katok. Tok, tok, tok. Hindi ito malakas. Parang may taong pagod o mahina ang katawan. Naglakad si Lina papunta sa pintuan.
Sandali po, sabi niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas ay nakita niya ang tatlong matatandang lalaki na tila pulubi. Ang kanilang mga damit ay luma at marumi. Ang buhok at balbas ay tila matagal nang hindi nasusuklay. Ang isa ay nakasandal sa baston. Ang isa naman ay tila nanginginig sa lamig. At ang pangatlo ay nakayuko na parang pagod na pagod sa paglalakad. Pasensya na, Hija, sabi ng isa sa kanila. Kami ay naglalakbay lamang at tila naabutan ng gabi. Lumapit si Aling Rosa sa pintuan. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Wala kaming matutuluyan ngayong gabi, sabi ng matandang may baston. Kung maaari sana, kahit sa labas lamang ng inyong bahay. Saglit na natahimik si Aling Rosa. Alam niyang napakahirap ng kanilang buhay. Minsan nga ay kulang pa ang kanilang pagkain. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng tatlong matanda, ay naawa siya. Napatingin siya kay Lina. Anak, ano sa tingin mo? Ngumiti si Lina ng bahagya. Inay, kung tayo nga ay may konting pagkain pa, bakit hindi po natin sila tulungan? Tumingin si Aling Rosa sa tatlong matanda. Kayo po ba ay nagugutom? Mahinang tumango ang isa sa kanila. Buong araw na po kaming naglalakad. Nagbuntong hininga si Aling Rosa. Sige po, pumasok muna kayo. Nagulat ang tatlong matanda. Talaga po? Tanong ng isa. Opo, sagot ni Lina. Hindi po maganda na sa labas kayo matulog. Pumasok ang tatlong matanda sa maliit na kubo. Ang kanilang mga paa ay puno ng alikabok mula sa paglalakad. Kumuha si Lina ng maliit na kaldero at nagpainit ng sabaw na natira mula sa kanilang hapunan. May kaunting kanin pa rin silang natira. Inilagay niya ito sa tatlong mangkok. Pasensya na po kung ito lang ang maihahain namin, sabi niya. Tama na ito, sagot ng isa sa matatanda. Malaking tulong na po ito sa amin. Tahimik silang kumain. Habang kumakain ang tatlong matanda, ay pinagmamasdan sila ng mag-ina. Hindi nila alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam sa presensya ng mga bisita. Hindi ito nakakatakot. Sa halip ay parang may dalang misteryo. Pagkatapos kumain, ay nagpasalamat ang isa sa matatanda. Napakabuti ninyo, umiling si Aling Rosa. Wala po iyon. Kahit mahirap kami, hindi namin kayang pabayaan ang kapwa. Napatingin ang tatlong matanda sa isa't isa. Parang may lihim silang naiintindihan. Ilang sandali pa ay naghanda si Lina ng banig sa sahig. Dito po kayo maaaring matulog. Maraming salamat, Hija, sabi ng isa sa kanila. Umupo si Aling Rosa sa bangkito. Pasensya na kung maliit lang ang aming bahay, sumagot ang matandang may baston. Ang bahay na may mabuting puso ang may pinakamalaking halaga. Hindi na nagtanong ang mag-ina, ngunit may kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Habang papalalim ang gabi ay unti-unting nakatulog ang mag-ina. Tahimik ang kubo. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig mula sa labas. Ngunit sa loob ng bahay, hindi natutulog ang tatlong matanda. Dahan-dahan silang tumayo. Sa sandaling iyon ay nagbago ang kanilang anyo. Ang mga luma at maruruming damit ay naging makukulay. Ang kanilang mga katawan ay lumiit. At ang kanilang mga mata ay kumislap na parang mga bituin. Ang tatlong pulubi ay wala na. Sa kanilang harapan ay ang tatlong magkakapatid na duwende. Si Duwendeng Luntian, si Duwendeng Pula, at si Duwendeng Dilaw.
Tahimik silang tumingin sa natutulog na mag-ina. Ngumiti si Duwendeng Dilaw. "Kuya, tama kayo. Mabuti nga ang kanilang puso." Tumango si Duwendeng Pula. "Kahit mahirap sila, nagawa pa rin nilang tumulong." Lumapit si Duwendeng Luntian sa mesa kung saan nakalagay ang kanilang mga bayong na ginagamit sa pagtitinda ng isda. "Panahon na," sabi niya. "Simula bukas, hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Sa labas ng kubo ay tahimik ang gabi. Ngunit sa loob, nagsisimula na ang isang himala na hindi pa alam ng mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Madilim pa ang kalangitan ng magising si Lina kinabukasan. Sanay na ang kanyang katawan sa maagang paggising dahil sa kanilang hanap buhay. Tahimik ang loob ng kubo. Naririnig lamang ang marahang paghinga ng kanyang ina na natutulog pa sa banig. Agad niyang naalala ang 3 matandang pulubi na pinatuloy nila kagabi. Napalingon siya sa kabilang bahagi ng kubo kung saan nila pinatulog ang mga ito. Ngunit nagulat siya. Wala na ang 3 matanda. Nakatupi na rin ang mga banig na kanilang ihinigaan. Parang maayos na inayos ng mga bisita ang kanilang pinagpahingahan bago umalis. "Inay!" mahinang tawag ni Lina. Unti-unting nagising si Aling Rosa. "Ano iyon, anak?" "Wala na po ang 3 matanda." Napabangon si Aling Rosa at napatingin sa lugar kung saan sila natulog. "Tila maaga silang umalis," sabi niya. Napansin niya rin na maayos na nakalagay ang mga banig. "Magalang pala ang mga bisita nating kagabi." Ngumiti si Lina. "Siguro po ay ayaw na nilang makaabala." Pagkatapos ay nagsimula na silang maghanda para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kinuha ni Lina ang kanilang bayong habang si Aling Rosa naman ay naghanda ng kanilang maliit na supot ng pera. Ngunit nang buhatin ni Lina ang isa sa kanilang mga bayong ay napakunot ang kanyang noo. "Inay, ano yon? Parang mabigat po ang bayong." Nagtaka si Aling Rosa. "Bakit? Wala pa naman po tayong isda." Inilapag ni Lina ang bayong sa mesa at dahan-dahang binuksan ito. Sa sandaling iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata. "Inay!" Lumapit si Aling Rosa. "Ano iyon?" Pagtingin niya sa loob ng bayong ay napahawak siya sa kanyang dibdib sa sobrang gulat. Sa loob ng bayong ay may mga sariwa at malalaking isda. Hindi lamang isa o 2, kundi halos punong-puno ang bayong. Mga galunggong, tamban, at ilang malalaking isdang bihira nilang makita. Halos hindi makapaniwala si Lina. "Inay, hindi naman po tayo bumili ng isda kagabi." "Oo nga." Napatakip si Aling Rosa ng bibig. "Paano nangyari ito?" Tiningnan nilang mabuti ang bayong. Ang mga isda ay sariwa pa. Parang kakahuli lamang mula sa dagat. "May naglagay kaya nito?" tanong ni Lina. Napaisip si Aling Rosa. Pero sino naman? Wala silang kakilala na kayang magbigay ng ganoong karaming isda. Lalo na't alam ng mga tao sa baryo na mahirap din ang karamihan sa kanila. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa kabila ng kanilang pagtataka ay alam nilang hindi nila maaaring sayangin ang pagkakataong iyon. "Anak," sabi ni Aling Rosa, "dalhin na natin ito sa palengke." Tumango si Lina. "Opo, inay." Habang naglalakad sila papunta sa palengke, ay hindi pa rin mawala ang kanilang pagtataka. Ang bayong na dati ay halos walang laman ay ngayon ay punong-puno ng isda.
Pagdating nila sa palengke ay agad na napansin ng ibang tindera ang kanilang dala. "Aba, Rosa!" sigaw ng isang tindera ng gulay. "Ang dami mong isda ngayon!" Ngumiti lamang si Aling Rosa. "Oo nga eh. Magandang huli ng mga mangingisda ngayon." Hindi na niya ipinaliwanag ang totoo dahil kahit siya ay hindi alam kung paano nangyari iyon. Hindi nagtagal ay dumagsa ang mga mamimili. "Sariwang isda, magkano ang kilo?" "Maganda ang mga isda mo ngayon, Rosa. Bigyan mo ako ng 2 kilo." Halos hindi mapaniwala si Lina sa bilis ng bentahan. Ang mga isda na dati ay hirap nilang maubos ay ngayon ay halos inaagaw ng mga mamimili. Sa loob lamang ng ilang oras ay naubos lahat ng kanilang paninda. Napatingin si Lina sa maliit na supot ng pera na hawak ng kanyang ina. "Oh anak, hindi ko po maalala na ganito karami ang kinita natin." Ngumiti si Aling Rosa, ngunit halatang naguguluhan din siya. "Hindi ko rin alam kung paano nangyari ito." Bandang tanghali ay umuwi na sila sa kanilang kubo. Habang naglalakad ay hindi mawala sa isip ni Lina ang nangyari. "Inay, sa tingin ninyo po ba may kinalaman dito ang 3 matandang tumuloy sa atin kagabi?" Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Hindi niya agad sinagot ang tanong. Sa halip ay napatingin siya sa direksyon ng gubat kung saan nakatayo ang matandang punong balete. "Hindi ko alam, anak," sabi niya sa wakas. "Pero kung may tumulong man sa atin, sana ay pagpalain sila ng Diyos." Tumango si Lina. Samantala, sa ilalim ng punong balete, sa gilid ng gubat, ang 3 magkakapatid na duwende ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking ugat ng puno. Pinagmamasdan nila mula sa malayo ang pag-uwi ng mag-ina. Masayang ngumiti si Duwending Dilaw. "Kuya, nakita ninyo ba ang mukha nila kanina?" "Oo," sagot ni Duwending Pula. Halos hindi sila makapaniwala. Tahimik lamang si Duwending Luntian habang pinagmamasdan ang kubo ng mag-ina. "Simula pa lamang iyon," sabi niya. "Kung patuloy silang magiging mabuti sa kapwa, mas marami pang biyaya ang darating sa kanila." Sa maliit na kubo ni na Aling Rosa at Lina, hindi pa nila alam na ang unang himala sa kanilang buhay ay nagsimula na. At ito ay bunga ng kabutihang ipinakita nila sa 3 bisita noong nakaraang gabi. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang pangyayari sa bayong ng mag-ina. Ngunit ang himala ay tila hindi natapos sa isang pagkakataon lamang. Bawat madaling araw na sila ay gumigising upang magtungo sa palengke, may natatagpuan na naman silang mga sariwang isda sa kanilang bayong. Hindi lamang iyon kakaunti. Madalas ay mas marami pa kaysa sa kaya nilang dalhin. Sa simula ay labis ang kanilang pagtataka, ngunit kalaunan ay natutunan nilang tanggapin ang biyayang tila biglang dumating sa kanilang buhay. Sa loob lamang ng 1 linggo ay mas dumami ang kanilang kinikita kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang dating halos walang laman na supot ng pera ni Aling Rosa ay unti-unting napupuno. Nakakabili na sila ng mas maraming bigas. May ulam na rin silang gulay at isda araw-araw. Minsan ay nakakabili pa sila ng kaunting karne. Para sa mag-inang sanay sa hirap, malaking pagbabago na iyon. Isang hapon, habang pauwi sila mula sa palengke, napansin ni Lina ang parehong lugar sa gubat na nadaan nila ilang araw na ang nakalipas.
Ang matandang punong balete ay nakatayo pa rin doon, tila tahimik na nagbabantay sa paligid. Napahinto si Lina sa paglalakad. "Inay," sabi niya. "Bakit, anak?" "Tingnan ninyo po ang punong iyon." Napatingin si Aling Rosa. Ang balete ay matanda na at napakalaki. Ang mga ugat nito ay nakaangat mula sa lupa at tila bumabalot sa malalaking bato sa paligid. Sa ilalim ng puno ay naroon pa rin ang lumang banga na nakita ni Lina noon. "Bakit mo biglang naalala iyan?" tanong ni Aling Rosa. Hindi agad nakasagot si Lina. "Hindi ko po alam kung bakit, pero pakiramdam ko parang may misteryo sa lugar na ito." Naglakad siya palapit sa punong balete. Bahagyang sumunod si Aling Rosa. Habang papalapit sila sa puno, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may bumubulong. Napahinto si Lina. "Inay, nararamdaman ninyo po ba iyon?" "Ano iyon?" "Parang may nakatingin sa atin." Napalingon si Aling Rosa sa paligid. Ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Tanging ang mga puno at malalaking bato lamang ang naroon. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Siguro ay hangin lamang." Lumapit si Lina sa lumang banga. Maingat niya itong hinawakan. Malamig ang ibabaw nito, tila matagal nang hindi nagagalaw. "Inay, sa tingin ninyo po ba may laman ito?" Umiling si Aling Rosa. "Mas mabuti sigurong huwag na nating pakialaman." Ngunit habang nakahawak si Lina sa banga, ay may napansin siya. May maliit na ukit sa gilid nito. Parang mga simbolo na hindi niya maunawaan. Ang kakaiba naman nito, bulong niya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga ugat ng balete, may 3 maliliit na nilalang na tahimik na nagmamasid. Ang 3 magkakapatid na duwende. Si Duwendeng Luntian ay nakasilip mula sa maliit na siwang sa lupa. Napansin na nila ang banga, sabi niya. Napakamot sa ulo si Duwendeng Pula. "Hindi kaya nila ito galawin?" "Hindi pa," sagot ng panganay. Ngunit malapit na. Samantala, si Duwendeng Dilaw ay nakatingin kay Lina. "Kuya!" bulong niya. "Pakiramdam ko ay may kakaibang koneksyon ang babaeng iyon sa lugar na ito." Napatingin ang 2 duwende sa kanya. "Bakit mo nasabi?" "Hindi ko alam. Pero parang nararamdaman niya ang presensya natin." Napaisip si Duwendeng Luntian. Sa ibabaw ng lupa, patuloy na pinagmamasdan ni Lina ang banga. May kung anong humihila sa kanyang kuryosidad. Ngunit, nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina, ay dahan-dahan niyang binitawan ang banga. "Tama po kayo, inay," sabi niya. "Baka hindi maganda na pakialaman natin ito." Ngumiti si Aling Rosa. Mas mabuti na ang maging maingat. Naglakad na sila palayo sa punong balete. Habang papalayo ang mag-ina, ay tahimik na nakatingin ang 3 duwende sa kanila. "Hindi niya ginalaw ang banga," sabi Duwendeng Pula. "Maraming tao ang hindi magpipigil sa kanilang sarili kapag nakakita ng kakaibang bagay." Ngumiti si Duwendeng Luntian. Mas lalo lamang pinatunayan na karapat-dapat silang tulungan. Tumingin siya sa langit na unti-unting nagiging kulay kahel habang papalubog ang araw. Ngunit ang mga biyaya ay may kasamang pagsubok. Napakunot ang noo ni Duwendeng Dilaw. "Anong ibig ninyong sabihin, kuya?" "Habang gumaganda ang buhay nila," sagot ng panganay, "may mga taong magsisimulang magtaka.
At kapag may nagtanong kung saan nanggagaling ang kanilang biyaya, tiyak na magkakaroon ng problema. Tahimik ang gubat. Ang hangin ay marahang dumaan sa mga dahon ng balete. At tila may paparating na pangyayaring maglalagay sa mag-inang sina Aling Rosa at Lina sa isang pagsubok na hindi pa nila inaasahan. Sa kanilang maliit na kubo, hindi pa rin alam ng mag-ina na ang misteryo ng punong balete, ng lumang banga at ng 3 duwende ay unti-unting lumalapit sa kanilang kapalaran. Lumipas pa ang ilang linggo at patuloy na gumaganda ang buhay ng mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Ang dating maliit at halos walang laman na kanilang tindahan ng isda sa palengke ay ngayon ay laging puno ng sariwang paninda. Hindi lamang galunggong at tamban ang kanilang naibebenta, kundi pati malalaking isda na dati ay bihira nilang makita. Araw-araw ay maaga silang pumupunta sa palengke at bago pa man magtanghali ay halos ubos na ang kanilang mga paninda. Dahil dito, mas dumami ang kanilang kinikita. Nakabili si Aling Rosa ng bagong timbangan at nagpagawa sila ng mas matibay na mesa para sa kanilang puwesto. Unti-unti ring napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanilang buhay. Sa una, natuwa ang ilan sa kanilang kapitbahay. Masipag talaga ang mag-inang iyan, sabi ng isang tindera sa palengke. Matagal na silang nagtitiyaga, sagot ng isa pa. Siguro ngayon lang talaga sila sinuwerte. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanilang pag-asenso. May mga mataring puno ng pagdududa at may mga pusong unti-unting napupuno ng inggit. Isa sa mga taong iyon ay si Mang Tano, isang mangingisdang kilala sa baryo. Matagal na siyang nagbebenta ng isda sa palengke. Ngunit nitong mga nakaraang linggo ay napansin niyang mas marami nang bumibili kina Aling Rosa kaysa sa kanya. Habang nakaupo siya sa kanyang bangka, isang hapon ay napatingin siya sa direksyon ng puwesto ng mag-ina. Ang dami nilang isda araw-araw, bulong niya sa sarili. Hindi naman ganoon karami ang huli ng mga mangingisda ngayon. Napakunot ang kanyang noo. Kung hindi sila bumibili sa pantalan, saan nila kinukuha ang mga iyon? Kinabukasan sa palengke, lumapit si Mang Tano sa puwesto nina Aling Rosa. Magandang umaga, Rosa, sabi niya. Magandang umaga rin, Mang Tano, sagot ni Aling Rosa. Napansin ng lalaki ang mga sariwang isda na nakalatag sa mesa. Magaganda ang mga isda mo ngayon, ha? Oo nga po, sagot ni Lina. Maswerte lang po siguro kami. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Tano. Saang mangingisda kayo bumibili ngayon? Napatingin ang mag-ina sa isa't isa. Hindi nila alam kung paano sasagutin ang tanong. Kami po ay bumibili pa rin sa pantalan, sagot ni Aling Rosa matapos ang ilang sandali. Ganoon ba? Sabi ni Mang Tano habang pinagmamasdan ang mga isda. Ngunit halatang hindi siya naniniwala. Tahimik siyang umalis. Sa kabilang bahagi ng palengke, nakaupo si Mang Tano kasama ang 2 pang mangingisda. Napansin ninyo ba ang mag-inang iyon? Sabi niya. Aling Rosa? Tanong ng isa. Oo. Simula nang tumuloy ang 3 matandang pulubi sa bahay nila ilang linggo na ang nakalipas, bigla na lang silang nagkaroon ng maraming isda. Napatingin ang 2 lalaki sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam, sagot ni Mang Tano. Pero may kakaiba sa nangyayari. Samantala, sa maliit na kubo ng mag-ina,
Hindi nila alam na may mga taong nagsisimula ng magduda sa kanilang biglang pag-asenso. Habang naghahanda si Lina ng hapunan, ay napansin niyang tila malalim ang iniisip ng kanyang ina. "Inay, may problema po ba?" Napatingin si Aling Rosa sa kanya. "Wala naman anak." Ngunit makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Kinausap ako ni Mang Tano kanina." "Ano po ang sinabi niya?" "Nagtatanong siya kung saan tayo kumukuha ng maraming isda." Napakunot ang noo ni Lina. "Pero hindi naman po natin alam kung saan nanggagaling ang mga iyon." "Oo nga," sagot ni Aling Rosa. "At yun ang dahilan kung bakit ako nag-aalala." Tahimik silang dalawa. Sa ilalim ng punong balete, sa gubat. Pinagmamasdan ng tatlong magkakapatid na duwende ang baryo mula sa malayo. "Kuya," sabi ni Duwending Dilaw, "may mga taong nagsisimula ng magtaka." Tumango si Duwending Pula. "Narinig ko ang usapan ng mga mangingisda kanina." Tahimik si Duwending Luntian habang nakatingin sa kubo ng mag-ina. "Gaya ng inaasahan ko," sabi niya. "Kapag may biyaya, may mga pusong maiinggit." Napabuntong hininga si Duwending Dilaw. "Ano ang gagawin natin?" "Sa ngayon," sagot ng panganay, "magbabantay lamang tayo." "Tulungan pa rin natin sila, ngunit kailangan nating maging maingat." Sa baryo, habang unti-unting lumalalim ang gabi, may isang lalaking tahimik na naglalakad sa direksyon ng gubat. Si Mang Tano. May dala siyang maliit na lampara. At sa kanyang isip ay iisa lamang ang layunin. Alamin ang lihim ng mag-inang nagtitinda ng isda. Hindi niya alam na ang landas na kanyang tinatahak ay papunta sa lugar na matagal nang binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang punong balete, ang lumang banga, at ang tahanan ng tatlong magkakapatid na duwende. Maliwanag ang buwan ng gabing iyon, ngunit sa gilid ng gubat ay tila mas madilim kaysa sa karaniwang gabi. Dahan-dahang naglalakad si Mang Tano sa makitid na daan, papunta sa punong balete. Hawak niya ang maliit na lampara na nagbibigay lamang ng mahinang liwanag sa kanyang dinaraanan. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw sa bawat ihip ng hangin at ang mga anino nito ay tila mga kamay na umaabot sa lupa. Huminto siya sandali. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang hampas ng alon mula sa dagat ang maririnig sa malayo. "Sigurado akong may lihim ang mag-inang iyon," bulong niya sa sarili. Hindi mawala sa kanyang isip ang mga sariwang isda na araw-araw na ibinebenta ni na Aling Rosa. Bilang isang mangingisda, alam niyang hindi ganoon kadali makahuli ng ganoon karaming isda, lalo na sa panahong kakaunti ang huli ng mga bangka sa dagat. Kung saan man nila kinukuha ang mga iyon. Sabi niya, habang naglalakad muli, "Malalaman ko rin." Hindi nagtagal ay narating niya ang matandang punong balete. Nakatayo ito sa gitna ng gubat na parang isang matandang bantay na matagal nang nakamasid sa mundo. Ang mga ugat nito ay nakaangat mula sa lupa at bumabalot sa malalaking bato sa paligid. Sa paanan ng puno ay naroon ang lumang banga na matagal nang nakabaon sa lupa. Lumapit si Mang Tano. Itinaas niya ang lampara upang mas maliwanagan ang lugar. "Ano kaya ang lihim ng lugar na ito?" bulong niya. Habang pinagmamasdan niya ang banga, ay may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Parang may nagmamasid. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Sa ilalim ng lupa, sa pagitan ng mga ugat ng balete, may tatlong pares ng maliliit na matang nakatingin sa kanya. Ang tatlong magkakapatid na duwende.
Tahimik silang nagmamasid. Siya ang mangingisdang kanina pang sumusunod sa mga yapak ng mag-ina. Bulong ni Duwending Dilaw. Tumango si Duwending Pula. Hindi maganda ang pakay niya. Tahimik si Duwending Luntian habang pinagmamasdan ang lalaki. Ang puso niya ay puno ng inggit, sabi niya. Sa ibabaw ng lupa, lumapit pa si Mang Tano sa banga. Maingat niyang hinawakan ang gilid nito. Kung may lihim man dito, bulong niya, ako ang makakatuklas. Sinubukan niyang hilahin ang banga mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Ngunit hindi ito gumalaw. Mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang kapit at muling hinila. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang gumalaw ang banga. Ngunit kasabay nito ay biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Ang mga dahon ng balete ay biglang kumaluskos ng malakas. Napaatras si Mang Tano. Ano yon? Sa ilalim ng lupa ay tumayo si Duwending Pula. Hindi natin pwedeng hayaan na pakialaman niya ang banga. Tumango si Duwending Luntian. Hindi pa panahon para malaman ng mga tao ang lihim nito. Lumapit si Duwending Dilaw sa maliit na siwang sa lupa. Kuya, papatigilin ba natin siya? Hindi natin siya sasaktan, sagot ng panganay. Pero kailangan nating ipaalam sa kanya na hindi siya dapat narito. Sa ibabaw ng lupa ay muli pang hinawakan ni Mang Tano ang banga. Ngunit bago pa niya ito mahila muli, ay biglang namatay ang kanyang lampara. Napadilim ang paligid. Ano na naman ito? Bulong niya. Tinapik niya ang lampara, ngunit ayaw na itong sindihan. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang mahinang tinig. Umalis ka! Napalingon siya sa paligid. Sino yon? Ngunit walang sumagot. Makalipas ang ilang sandali, ay muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw na ngayon. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Nanlamig ang batok ni Mang Tano. Sino ang nagsasalita? Sigaw niya. Tahimik ang gubat. Ngunit biglang gumalaw ang isang malaking ugat ng balete. Parang may dumaan sa ilalim nito. Napaatras si Mang Tano. Unti-unting napalitan ng takot ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng lugar. Hindi ito normal. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos na parang may daan-daang tinig na nagbubulungan. Umalis ka! Umalis ka! Napaatras si Mang Tano hanggang sa madapa siya sa lupa. Agad siyang tumayo. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya palabas ng gubat habang hawak ang kanyang patay na lampara. Sa ilalim ng punong balete, lumabas ang tatlong magkakapatid na duwende mula sa kanilang lungga. Tumingin sila sa direksyon kung saan tumakbo si Mang Tano. Hindi na siya babalik dito, sabi ni Duwending Pula. Sa ngayon, sagot ni Duwending Luntian. Tahimik si Duwending Dilaw habang nakatingin sa baryo sa malayo. Kuya, paano kung hindi siya maniwala sa kanyang nakita? Napaisip ang panganay na duwende. Kung ganoon, sabi niya, mas marami pang pagsubok ang darating. Samantala, sa kubo ni na Aling Rosa at Lina, mahimbing ang tulog ng mag-ina. Hindi niya alam na may isang taong nagtangkang tuklasin ang lihim ng biyayang kanilang natatanggap. At hindi rin nila alam na ang tatlong duwendeng nagbabantay sa kanila ay handang protektahan sila mula sa mga pusong puno ng inggit. Madilim pa ang langit nang makabalik si Mang Tano sa baryo. Habol ang kanyang paghinga
at halos nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lamparang matagal nang namatay ang apoy. Hindi niya alam kung gaano siya katagal tumakbo mula sa gubat. Ang alam lamang niya ay gusto niyang makalayo sa punong balete sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa tabing dagat ay naupo siya sa gilid ng kanyang bangka. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi maaaring totoo iyon, bulong niya. Ngunit malinaw pa rin sa kanyang isip ang mga nangyari sa gubat. Ang malamig na hangin, ang tinig na nagsabi sa kanyang umalis, at ang mga ugat ng balete na tila gumalaw sa dilim. Pailing siya. Baka guni-guni ko lamang iyon. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may kakaiba sa lugar na iyon. Kinabukasan sa palengke, mas maaga kaysa sa karaniwan ang pagdating ni Mang Tano. Naupo siya sa kanyang pwesto habang inaayos ang kakaunting isda na kanyang nahuli. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang mangingisda na kanyang kakilala. "Magandang umaga, Tano," sabi ng isa sa kanila. Mahina siyang tumango. Napansin ng mga ito ang kakaiba niyang anyo. "Ayos ka lang ba?" tanong ng isa. "Parang hindi ka nakatulog." Napatingin si Mang Tano sa kanila. Saglit siyang nag-alinlangan. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang magsalita. "May nangyari kagabi." Napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. "Ano yon?" Lumapit sila sa kanyang pwesto. Tahimik ang paligid habang nagsisimula siyang magkwento. "Kagabi," sabi ni Mang Tano, "pumunta ako sa gubat." "Sa gubat?" ulit ng isa. "Oo, dun sa may matandang punong balete." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. "Bakit ka naman pupunta doon sa gabi?" Huminga ng malalim si Mang Tano. "Dahil gusto kong malaman kung saan kinukuha ng mag-inang sina Aling Rosa ang kanilang mga isda." Nagulat ang dalawang mangingisda. "May kinalaman ba iyon sa gubat?" "Iyon ang akala ko," sagot ni Mang Tano. "Pero ang nakita ko roon, hindi ko maipaliwanag." Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya nagpunta sa balete. Kung paano niya sinubukang galawin ang lumang banga. At kung paano biglang namatay ang kanyang lampara. Pagkatapos, sabi niya habang mababa ang tinig, "May narinig akong boses." Napatingin sa kanya ang mga kausap niya. "Anong boses?" "May nagsabi sa akin na umalis." Nanahimik ang dalawang lalaki. "Sigurado ka bang may nagsalita?" "Oo," sagot ni Mang Tano. "At nang lingunin ko ang paligid, parang gumalaw ang mga ugat ng balete." Napabuntong hininga ang isa sa mga mangingisda. "Baka napagod ka lang at nagulat sa dilim." Ngunit ang isa pa ay tila nag-isip. "Hindi kaya may mga nilalang sa gubat?" Napatingin si Mang Tano sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" "May mga matatanda sa baryo na nagsasabi na may mga duwende raw sa ilalim ng mga matatandang puno." Hindi nagsalita si Mang Tano. Ngunit ang sinabi ng lalaki ay lalo lamang nagpatindi sa kanyang kaba. Sa kabilang bahagi ng palengke, dumating na ang mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Tulad ng nakasanayan, marami na naman silang dalang sariwang isda. Agad silang nagsimulang mag-ayos ng kanilang pwesto. Napansin ni Lina na tila may mga taong nakatingin sa kanila. "Inay," bulong niya, "parang may kakaiba sa tingin ng mga tao ngayon." Napatingin si Aling Rosa sa paligid. Totoo nga, may ilang mangingisda na tila nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. "Hayaan mo na," sabi niya. "Magtrabaho na lang tayo."
Tumango si Lina. Samantala, sa ilalim ng punong balete, sa gubat, ang tatlong magkakapatid na duwende ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking ugat ng puno. Kinuwento na niya sa iba ang nangyari kagabi, sabi ni Duwending Pula. Tumango si Duwending Dilaw. Narinig ko ang usapan ng mga mangingisda kanina. Tahimik si Duwending Luntian. Pinagmamasdan niya ang baryo sa malayo. Unti-unti nang lumalapit ang mga tao sa katotohanan, sabi niya. Ano ang gagawin natin, kuya? Tanong ng bunso. Sa ngayon, sagot ng panganay. Patuloy lamang nating bantayan ang mag-ina. Ngunit kung may ibang taong magtangkang tuklasin ang ating lihim, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Kailangan nating protektahan ang lugar na ito. Sa baryo, habang patuloy na nagbebenta ng isda ang mag-ina, hindi nila alam na ang kanilang tahimik na buhay ay unti-unti nang napapansin ng mas maraming tao. At sa bawat araw na lumilipas, ang lihim ng punong balete ay mas lalong lumalapit sa sandaling matutuklasan ng mga taong hindi dapat makaalam nito. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na lumalago ang kabuhayan ng mag-inang sina Aling Rosa at Lina. Halos araw-araw ay nauubos ang kanilang mga paninda sa palengke. Bago pa sumapit ang tanghali, ang mga mamimili ay mas lalong dumadami dahil sa sariwa at magagandang isda na kanilang ibinebenta. Sa kanila na tayo bumili, sabi ng isang babae sa palengke. Laging sariwa ang mga isda nila. Dahil dito, unti-unting nagiging kilala sa baryo ang mag-ina. Ngunit kasabay ng pagdami ng kanilang mamimili, ay ang pagdami rin ng mga taong nagtataka. At ang pagdududa ay parang apoy na dahan-dahang kumakalat sa pagitan ng mga tao. Isang hapon matapos ang bentahan sa palengke, lumapit si Mang Tano sa dalawa pang mangingisda na matagal na niyang kakilala. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nangyari sa gubat. Sabi niya. Yung sinasabi mong boses? Tanong ng isa. Tumango si Mang Tano. Hindi iyon guni-guni. Tahimik ang dalawang lalaki habang nakikinig. Sigurado akong may lihim sa punong balete, dagdag niya. Ano ngayon ang gagawin mo? Tanong ng isa pa. Napaisip si Mang Tano. Hindi ako babalik doon mag-isa. Napatingin sa kanya ang dalawang mangingisda. Ano ang ibig mong sabihin? Kung may lihim man doon, sabi ni Mang Tano, dapat malaman natin kung ano iyon. Kung may kayamanang nakatago roon, hindi dapat sa mag-inang iyon lang mapunta. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sa kanilang mga mata ay makikita ang pag-aalinlangan. Ngunit ang salitang kayamanan ay tila may kakaibang hatak sa kanilang isipan. Samantala, sa maliit na kubo, nina Aling Rosa at Lina, tahimik ang mag-ina habang naghahapunan. May kanin, gulay, at pritong isda sa kanilang mesa. Mas maayos na ang kanilang pagkain ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan. Ngunit napansin ni Lina na tila malalim ang iniisip ng kanyang ina. Inay, sabi niya, may problema po ba? Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Napapansin mo ba ang tingin ng ibang tao sa atin sa palengke? Opo. Parang nagtataka sila kung saan nanggagaling ang ating mga isda. Tahimik si Lina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na kahit sila ay hindi nauunawaan. Kung may tumulong man sa atin, sabi ni Aling Rosa matapos ang ilang sandali, sana ay hindi ito magdulot ng gulo.
Tumango si Lina. Opo, inay. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mag-ina, tahimik na naglalakad si Lina sa kanyang panaginip. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit ang lugar ay pamilyar. May malalaking puno, may malamig na hangin, at may liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Napatingin siya sa harapan. Nakatayo roon ang punong balete. Lumapit siya dito. Sa paanan ng puno ay nakita niya ang lumang banga. Ngunit sa pagkakataong ito ay may 3 maliliit na nilalang na nakatayo sa tabi nito. Maliit ang kanilang katawan, makukulay ang kanilang kasuotan, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Napatigil si Lina. Kayo ba ang tumulong sa amin? Tanong niya. Ngunit bago pa siya makalapit, ay biglang naglaho ang mga nilalang. Napadilat siya. Umaga na. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Inay, sabi niya, habang bumabangon. Nagising si Aling Rosa. Ano iyon, anak? Nanaginip po ako. Ano ang napanaginipan mo? Huminga ng malalim si Lina. Ang punong balete at may nakita akong 3 maliit na nilalang. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Anong klasing nilalang? Parang duwende. Tahimik ang loob ng kubo. Hindi agad nagsalita si Aling Rosa. May mga kwento siyang narinig noon pa tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa mga matatandang puno. Ngunit hindi niya akalaing darating ang araw na maririnig niya ito mula sa sariling anak. Baka panaginip lamang iyon, sabi niya sa wakas. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam. Sa ilalim ng punong balete, sa gubat, nakaupo ang 3 magkakapatid na duwende. Pinagmamasdan nila ang baryo habang sumisikat ang araw. Kuya, sabi ni Duwending Dilaw, nanaginip ang babae tungkol sa atin. Napatingin sa kanya ang 2 kapatid. Paano mo nalaman? Naramdaman ko. Tahimik si Duwending Luntian habang nakatingin sa malayo. Hindi na maitatago ang lahat ng matagal, sabi niya. Malapit na nilang malaman ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Duwending Pula. At ang mga taong may masamang balak, tumingin ang panganay sa direksyon ng baryo. Mas lalo silang lalapit. At sa mismong baryo, sa isang sulok malapit sa tabing dagat, nag-uusap ang 3 mangingisda. Si Mang Tano at ang 2 niyang kasama. Nagdesisyon na ako, sabi niya. Ngayong gabi, babalik tayo sa punong balete. Hindi nila alam na ang kanilang balak ay magdadala sa kanila sa isang lihim na matagal nang binabantayan ng mga nilalang na hindi nila kayang maunawaan. Tahimik ang baryo nang sumapit ang gabi. Ang karamihan sa mga tao ay nasa kani-kanilang mga bahay na, nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. Ang mga ilaw ng lampara sa mga kubo ay unti-unting namamatay, habang ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa buong lugar. Ngunit sa gilid ng baryo, malapit sa tabing dagat, may 3 lalaking tahimik na naglalakad papunta sa direksyon ng gubat. Sila ay sina Mang Tano, Mang Delfin at Mang Ruel. May dala silang mga lampara at maliit na itak. Hindi sila nagsasalita habang naglalakad, ngunit makikita sa kanilang mga mukha ang halo ng kaba at determinasyon. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Mahina, ngunit seryosong tanong ni Mang Delfin habang papasok sila sa makitid na daan patungo sa gubat.
Kung may lihim man sa lugar na yon, sagot ni Mang Tano. Malalaman natin ngayong gabi. Napatingin si Mang Ruel sa madilim na daan sa harapan nila. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang kwento mo tungkol sa boses na narinig mo. Huminga ng malalim si Mang Tano. Kung ano man iyon, hindi ako natatakot. Ngunit sa kanyang kalooban ay alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Habang papasok sila sa gubat, ang hangin ay tila mas malamig kaysa sa karaniwang gabi. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. At ang mga anino ng mga sanga ay tila gumagapang sa lupa sa liwanag ng kanilang mga lampara. Hindi nagtagal ay narating nila ang matandang punong balete. Tumigil ang tatlong lalaki. Nakatayo ang puno sa gitna ng gubat na parang isang tahimik na bantay na matagal nang naroon bago pa man isinilang ang mga tao sa baryo. Sa paanan nito ay naroon pa rin ang lumang banga na kalahating nakabaon sa lupa. Itaas ni Mang Tano ang kanyang lampara. "Iyan ang sinasabi ko sa inyo," sabi niya. Lumapit si Mang Delfin sa banga. "Parang ordinaryong banga lang naman ito." "Subukan mong hilahin," sabi ni Mang Tano. Maingat na hinawakan ni Mang Delfin ang gilid ng banga at sinubukang galawin ito. Sa una ay hindi ito gumalaw. Ngunit nang gamitin niya ang buong lakas ng kanyang katawan, ay bahagya itong umusog mula sa lupa. "Gumagalaw nga," sabi niya. Napangiti si Mang Tano. "Sinabi ko sa inyo." Sa ilalim ng mga ugat ng balete, tahimik na nakatingin ang tatlong magkakapatid na duwende sa nangyayari. Dumating na sila, bulong ni Duwendeng Dilaw. Tumango si Duwendeng Pula. Hindi sila tumigil kahit na tinakot natin ang isa sa kanila. Tahimik si Duwendeng Luntian habang pinagmamasdan ng tatlong lalaki. "Ang kasakiman ay madalas na mas malakas kaysa sa takot," sabi niya. Sa ibabaw ng lupa, sinubukan muli ni Mang Delfin na hilahin ang banga. Sa pagkakataong ito ay mas malakas ang kanyang puwersa. Unti-unting umangat ang banga mula sa lupa. "Malapit na," sabi niya. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin sa buong gubat. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos ng malakas. Napalingon ang tatlong lalaki sa paligid. "Ano iyon?" tanong ni Mang Ruel. Biglang namatay ang isa sa kanilang mga lampara. Pagkatapos ay ang isa pa. Ang tanging ilaw na natira ay ang hawak ni Mang Tano. Ngunit ang apoy nito ay nanginginig sa malakas na hangin. "Parang hindi maganda ito," sabi ni Mang Delfin. Sa ilalim ng lupa ay tumayo si Duwendeng Luntian. Panahon na upang ipaalam sa kanila na hindi sila dapat narito. Tumango ang dalawa niyang kapatid. Sa ibabaw ng lupa ay biglang narinig ng tatlong lalaki ang isang mababang tinig na nagmula sa paligid. "Umalis kayo!" Napalingon si Mang Ruel. "Sino iyon?" Ngunit walang taong makikita sa paligid. Muli nilang narinig ang tinig. Mas malinaw. "Hindi para sa inyo ang lihim ng lugar na ito." Nanlamig ang mga kamay ni Mang Delfin. May nagsasalita. Biglang gumalaw ang isang malaking ugat ng balete sa tabi nila. Parang may dumaan sa ilalim nito. Napaatras ang tatlong lalaki. "Ano iyon?" sigaw ni Mang Ruel. Sa gitna ng ugat ng puno ay biglang lumitaw ang tatlong maliliit na anyo. Maliit ang kanilang katawan. Makukulay ang kanilang kasuotan. At ang kanilang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Napaatras si Mang Tano. "Duwende!"
Tahimik na nakatayo ang tatlong nilalang sa harap ng banga. Si Duwending Luntian ang nagsalita. Ang lugar na ito ay matagal nang binabantayan. Ang biyaya nito ay hindi para sa mga pusong puno ng kasakiman. Nanginginig si Mang Delfin. Patawad po. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, ay biglang umihip ang mas malakas na hangin sa paligid. Ang mga dahon ay umikot sa hangin, at ang liwanag ng lampara ay tuluyang namatay. Sa kadiliman, ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Umalis kayo, sabi ng tinig ng panganay na duwende. At huwag na kayong babalik. Hindi na nag-atubili ang tatlong na lalaki. Tumakbo sila palabas ng gubat. Halos hindi na lumilingon habang tinatahak ang madilim na daan pabalik sa baryo. Sa ilalim ng punong balete, muling tahimik ang paligid. Tumingin si Duwending Dilaw sa direksyon ng baryo. Kuya! Nakita na nila tayo! Tumango si Duwending Luntian. Oo! Hindi na maitatago ang ating presensya! Napatingin si Duwending Pula sa kubo nina Aling Rosa at Lina sa malayo. Ano ngayon ang mangyayari sa mag-ina? Saglit na nanahimik ang panganay na duwende. Pagkatapos ay nagsalita siya. Malapit na ang araw na kailangan na nating ipakita sa kanila ang buong katotohanan. Sa kanilang maliit na kubo, mahimbing na natutulog sina Aling Rosa at Lina. Hindi pa nila alam na sa gabing iyon ay may mga taong nakakita sa lihim na matagal nang nagbabantay sa kanilang kapalaran. At ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas malalaking pagbabago sa kanilang buhay. Wakas.